Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Binibining Rachel Lopez Jugilon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ko kayo sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang sarili at kapwa sa pag-iwas sa sakit na dengue. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang learning activity sheets sa ika-4 na baitang sa ESP. Mangyaring buksan ito at ating tuklasin ang aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang aralin noong nakaraang Lunes na tinalakay ni Sir Joseph. Maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit, lalo na ngayong may pandemya, kung maingat at susundin ang simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ihanda ang lapis at papel sa pagsagot. Para naman sa mga nanonood ng ating FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Taglayin pa rin ang disiplina at respeto sa pagko-comment. Halika at ating tukuyin ang mga konsepto o mga salitang aking ilalarawan na may kinalaman sa mga pamantayan upang maiwasan ang COVID-19. Ang mga panimulang letra ng mga sagot ay ibibigay ko, kaya't alam kong kayang-kaya mo ito. Unang bilang. Anong FM ang palagi nating isinusuot, lalo na tuwing lumalabas ng bahay bilang proteksyon at panangga sa virus? Kung ang inyong sagot ay face mask, tumpak kayo dyan mga anak. Ikalawang tanong. Anong R ang dapat nating palakasin sa pamamagitan ng pagkain, ng masusustansyang pagkain at regular na ehersisyo bilang panlaban sa sakit?
Kung resistensya ang inyong sagot, kayo ay tama mga anak. Bahagi ito ng malusog na pangangatawan. Ito ang depensa natin laban sa sakit at mga bagay na nagdudulot ng sakit. Pangatlo, anong V ang tumutukoy sa pag-iineksyon o pagbabakuna laban sa sakit? Ang tamang sagot ay vaccination. Tumpak kayo mga anak. At ito ay ginagawa na sa buong mundo, maging dito sa atin sa Pilipinas, upang makaiwas sa COVID-19. Sunod, anong HW ang palaging ginagawa natin? Hinuhugasan natin ang ating mga kamay gamit ang sabon upang malinis ito at mapatay ang mga mikrobyo at virus. Kung hand washing o ang madalas na paghuhugas ng kamay ang inyong sagot, ikaw ay magaling. At para sa ikalima, anong PD ang tumutukoy sa paglalayo-layo ng mga tao ng 1 hanggang 2 metro upang makaiwas na makakuha o makapag-transmit ng virus? Kung physical distancing ang inyong kasagutan, mahusay mga anak! Binabati ko kayo ng may ngiti sa aking mga labi dahil sa batid kong kayo ay pursigidong matuto at handang maging inspirasyon para sa iba. Mamaya ay may maikli muli tayong pagsusulit. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil tiyak na masasagutan ninyo ang mga ito basta makikinig kayo sa akin. Sa puntong ito, ating tuklasin ang bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't umariba. Maging listo at aktibo sa ating aralin na pinamagatang Sarili ay ingatan upang dengue ay maiwasan. Ang buhay ay pinakadakilang kaloob ng Diyos sa atin. Kung kaya't, dapat natin itong pahalagahan at ingatan. Inaasahan ng lumikha na alagaan ang lahat ng kanyang nilikha na may buhay. Sa bawat oras at pagkakataon, ay dapat mapahalagahan ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo at iyong kapwa. Ngayong umaga ay atin namang talakayin ang isa pa rin sa pinakalaganap na sakit sa ating bansa. Walang iba kundi ang sakit na dengue. Ano nga ba ang dengue? Ang dengue ay isang uri ng sakit na nanggagaling o nakukuha sa kagat ng lamok na Aedes aegypti o Aedes albopictus na may dalang dengue virus. Ito ay hindi nakahahawa o communicable, ngunit naipapasa o naitratransmit sa pamamagitan ng kagat ng lamok na mayroong dengue virus. Ang dami at mabilis na reproduksyon ng mga lamok ang siyang pangunahing problema, kaya't patuloy ang paglaganap ng sakit na ito. Pag hindi naagapan, ay maaaring humantong sa kamatayan. Kaya naman, dapat tayong maging alerto at maagap sa sakit na ito. Upang mas maunawaan at malaman natin ang sakit na dengue, ay mayroon akong inihandang kwento. Ngunit may 3 akong paalala. Ang huminto, tumingin, at makinig. Huminto o itigil muna ang mga gawaing maaaring makaapekto sa inyong pakikinig. Tumingin o tignan ang hawak na learning activity sheets at itala ang mga mahalagang impormasyon at syempre ang makinig at unawain ang mapakikinggang kwento. Ang kwento ay pinamagatang Wanted, Lolit, Lamok ng Dengue na isinulat ni Luis P. Gatmaytan, MD
at iginuhit ni Ray Sunga. Isang gabi, dinalaw ng malakas na ulan ang barangay Denggoy. Walang gustong lumabas ng bahay. Nakatatakot kasi ang mga kulog at kidlat. Sinabayan pa ng brownout. Kaya, habang nakaikot sa gasera, nagkwentuhan na lang ang magkakapatid na Monsito, Elise at Vincent hanggang sa sila'y antukin at makatulog. Kinaumagahan, ay, bumaha pala! Bungad ni Elise. Yehey! Wala tayong pasok ngayon! Sagot ni Monsito. Makakapaglaro tayo sa baha! Hiyaw ni Vincent. Nagmamadaling kumuha si Monsito ng mga papel. Iginawa niya sina Elise at Vincent ng bangkang papel at sinimulan ang karera ng mga bangka. Maya-maya, naisip ni Vincent na meron pa pala siyang jobos o pulbos na pangtina na natira sa isang project nila sa eskwela. Kinuha niya ito at sila'y nagpaligsahan sa paggawa ng pinakamagandang kombinasyon ng mga kulay ng jobos sa tubig ulan at inipon sa mga walang laman na bote ng soft drink, patis at toyo. Ang ganda naman ng inilagay mong kulay sa bote mo, Vincent. Akin na lang. Hindi pwede, Ate Elise. Akin ito. At tinago ni Vincent ang bote sa bodega. Doon sa hindi makikita ni Monsito at Elise. Unti-unting humupa ang baha. Nalimutan na ni Monsito, Elise at Vincent ang kanilang mga bangkang papel at mga boteng may lamang tubig ulan. At lumipas ang maraming araw. Isang umaga, may lamok na dumating sa barangay Denggoy. Naghahanap ito ng tirahan. Hirap siyang lumipad dahil buntis siya at kailangan ng mangitlog. Handa nang sumalubong ang mga kanal at estero sa kanyang pagdating. Pero, yak! Ang dumi-dumi! Nakakadiri! Hindi ako bagay rito! Kinilabutan si Lolit Lamok nang makita ang kanal. Baka magkasakit ako rito. Napansin ni Chipis Ipis si Lolit Lamok na bulong ng bulong. Anong problema mo? Masungit na tanong ng Ipis. Naghahanap kasi ako ng matitirahan. Malapit na akong mangitlog. Gusto ko sana ay yung tubig na malinis. May alam ka ba? Tanong ni Lolit Lamok. Naisip agad ni Chipis Ipis ang boteng may tubig ulan sa bodega. Ilang beses na niya itong tinikman. Kaya, tiniyak niya kay Lolit na wala itong lason. Tubig na malinis sa loob ng bote? Solve na ang problema mo! At sinamahan ni Chipis Ipis si Lolit Lamok sa bodega. Iba ka sa mga lamok na kilala ko. Malinis ka. Hangang-hangang sabi ni Chipis. Nangiti si Lolit Lamok. Sa kaloob-loob niya, madali palang lokohin ang ipis na ito. Kung alam lang niya kung ano ang pakay ko sa lugar na ito. At siya'y bumunghalit ng isang nakatatakot na tawa. Wee! Buwakakaka! Samantala, doon sa kisame ng bodega, pinapanood ni Gugu Gagamba ang mga nagaganap. Mukhang may gagawing di maganda ang lamok na ito. Hindi nagtagal at nangitlog si Lolit. Tuwang-tuwang nakipanood ang mga baby na ipis ni Chipis sa mga kikibot-kibot na kitikiti na nanggaling sa napisang itlog ni Lolit. Ang mga anak naman ni Gugu Gagamba ay naglalambitin sa sapot para masilip ang mga bagong pisang lamok. Sige, silipin niyo ang mga kitikiti ko. Kailangan ko kayo para magawa ko ang balak ko sa lugar na ito. Bulong sa sarili ni Lolit Lamok.
Walang kaalam-alam sina Chipis, Ipis at Gugu na si Lolit ay impektado pala ng dengue virus. Dumating ang araw na gutom na si Lolit. Gustong-gusto na niyang sumipsip ng mga bata. Ngayon na ang panahon ng pagkakalat ko ng lagim. Agad niyang kinausap si Chipis, Ipis. Pakibantayan mo ang mga kitikiti ko. Mamayang gabi, ako naman ang titingin sa mga anak mo. Eh bakit? Mas gusto ko kasing sa araw gumala. Kabaliktaran yung mga ipis na sa gabi lumalabas. Pumayag naman si Chipis Ipis na mag-alaga sa mga kitikiti ni Lolit. Lumabas na ng bodega si Lolit Lamok. Handa na siyang maghanap ng batang makakagat. Mula sa kanyang sapot, kitang-kita ni Gugu Gagamba kung saan nagpunta ang lamok. Hindi nabigo si Lolit sa kanyang paghahanap. Nakita niya agad ang mga batang naglalaro ng luksong tinik. Namataan niya si Elise at ang makinis nitong mga binti. Sa wakas, mabubusog na ulit siya. Sa sobrang tuwa, ay napakanta siya. Heto ng araw na hinihintay, mga balak ko'y magkakabuhay. Lamok na inaakalang malinis, iyon pala'y nagmamalinis. Magkukunwaring mabait, para sa biktima ay makalapit. Isang kagat na masarap, at lagim ko'y malalasap. Wee! Wow! Lagim ko'y kakalat, para sa lahat. Isang mariing tsyup! At pinakawalan na ni Lolit ang mumunting dengue virus sa katawan ni Elise. Ay! Aray! Sigaw ni Elise. Akala ni Elise ay kinagat lamang siya ng isang ordinaryong lamok, gaya ng mga lamok na paminsan-minsang nakakalusot sa maliliit na butas ng kanyang kulambo. Tuwang-tuwa ang mga mikrobyong dengue nang makapasok sa sirkulasyon ng dugo ni Elise. Salamat kay Lolit! Nakapasok na tayo sa katawan ni Elise! Sabi ng pinunong virus na si Bossing. Yay! Iyaw ng mga kasamahang dengue virus. Nakikita niyo ba yun? Ang mga ugat na yun? Sirain niyo para rumupok! Utos ni Bossing sa isang grupo ng mga dengue virus. Kayo naman! Ubusin niyo ang lahat ng platelets na dumadaloy sa katawan! Kainin niyo! Utos naman sa kabilang grupo. Handa na ba kayo? Sigaw pa ni Bossing. Yes, sir! Ano pang hinihintay niyo? Atake na! Pagkatapos ng 5 araw, matapos makagat ni Lolit Lamok, biglang nilagnat si Elise. Naging pabalik-balik ang kanyang lagnat sa loob ng 4 na araw. Nanakit ang kanyang ulo at mga kalamnan, pati mga kasukasuan. Nawalan siya ng ganang kumain. Natrangkaso si Elise, sabi ni Tatay Tony. Pero duda si Nanay Risa. Nabalitaan niya na marami ring bata sa lugar nila ang may sakit na katulad ng kay Elise. Ayon sa mga doktor, dengue H fever raw ito. Trangkaso na may kasamang pagdurugo. Ganon ang sabi ng nurse kay Nanay Risa nang magtanong siya kung paano malalaman na may dengue ang kanyang anak. Si Elise ay may trangkaso at nagdurugo ang ilong. Sa ospital, sinuri agad ng doktor ang dugo ni Elise. Malapot na nga ang kanyang dugo at bagsak na ang bilang ng kanyang platelets. Pagkatapos, ay kinabitan si Elise ng suwero. Sa laboratorio ay inihanda na rin ang dugo na posibleng isalin kay Elise kung patuloy na babagsak ang bilang ng kanyang platelets. Nabalitaan ni Gugu Gagamba ang nagaganap sa kanilang barangay. Ano ba talaga ang sakit ni Elise? Tanong niya sa mga kapwa Gagamba. Pero sila man ay walang masabi. Hanggang sa marinig ni Gugu ang balita sa radyo. Ipinapayong mag-ingat ang lahat laban sa dengue H fever. Kalat na ang dengue virus sa ating bansa. Ito ay dala ng mga lamok na nakatira sa malilinis na tubig o tubig ulan. Madali lamang makilala ang mga ito. Sila ay may black and white stripes sa katawan, nangangagat tuwing araw at mababa lamang kung lumipat. Naalala ni Gugu Gagamba si Lolit Lamok.
na naghahanap ng malinis na tubig at lumalabas lamang tuwing umaga. Mukhang kilala ko ang lamok na may dalang dengue, sabi ni Gugu Gagamba. Pumunta siya sa bodega at nagulat sa nakita. Ganoong-ganoon ang itsura sa ibinalita sa radyo. Nakikipaglaro ang mga ito sa napakaraming anak ni Chipis-Ipis at mga bubuwit. Pinulong agad ni Gugu Gagamba ang mga gagamba sa kisame at dingding ng bodega. Magtulong-tulong tayong lahat. Gagawa tayo ng mahahabang sapot mula sa bodega, sa may bakuran, papunta sa bahay ni Elise. Kailangang ilantad ang lihim ng bodega. Ilantad! Sama-samang hiyaw ng mga gagamba. Pagkaraan ng 2 araw, ang daming sapot, gulat na sabi ni Nanay Risa, habang gumagayak papuntang ospital. Ayun, galing sa bodega. Halika Vincent, alisin natin ang agiw, sabi ni Tatay Tony. Punta ka na Risa sa ospital, ako na ang bahala rito. Sa bodega, nandiri sila sa kanilang nakita. Kay daming mga ipis at mga bubuwit, lalo na ang mga lamok, nakakadiri. At doon nila nakita ang bote ng tubig ulan na puno pa rin ng mga kitikiti. Aha, dito pala nakatira ang mga lamok ng dengue, sabi ni Tatay Tony. Nabigla si Vincent sa nakita. Sorry po, ako po ang nagtago sa boteng yan. Umamin si Vincent na nagsisisi. Anak, sa susunod ay magiging maingat na tayo, sagot ni Tatay Tony. Noon din ay sinimulan ang paglilinis at fumigation sa barangay Dengoy. Nagpausok ng pamatay lamok sa buong lugar. Tatakas pa sana si Lolit Lamok at ang pamilya nito, pero hindi nila natagalan ang lason na nakahalo sa hanging ibinomba sa kanila. Sunod-sunod na bumagsak si Lolit, pati ang napakaraming lamok. Kasama ring namatay ang mga lahi ni Chipis-Ipis, ang mga daga at ang mga langaw na nagdala ng iba't ibang uri ng sakit. Ligtas na ang mga bata sa dengue. Hindi na makapaghahasik pa ng lagim si Lolit Lamok. Mula noon, natuto na ang mga taga-barangay Dengoy na mag-ingat laban sa dengue H fever. Tinitingnan na nilang maigi kung may mga lata, timba, drum, gulong o bote ng tubig na maaaring pamahayan ng mga lamok at tinatapon nila ang mga ito. Tulong-tulong na rin sila sa paglilinis ng kanilang paligid. At sino ang nangunguna sa kanila? Sino pa? Di sina Monsito, Elise, at Vincent. Nagustuhan nyo ba ang kwento mga anak? I-type o i-komento nyo ang happy emoji kung nagustuhan nyo ito mga anak. Ayan, nakikita ko na ang inyong mga comments. Aba, nagustuhan nga nila ang kwento. Upang aking malaman kung naunawaan nyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot at para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, sino ang nagkasakit sa kwento? Kung ang iyong sagot ay si Elise, ikaw ay mahusay. Ikalawang tanong, ano ang sakit ni Elise? Ang sagot mo ba ay dengue H fever? Tumpak ka dyan! Para sa ikatlong tanong, paano nakuha ni Elise ang kanyang sakit? Kung ang iyong sagot ay nakuha niya ang kanyang sakit sa pamamagitan ng kagat ng lamok na may dalang dengue H fever, ikaw ay mahusay! Ika-4 na tanong, ano ang mga sintomas ng sakit na dengue H fever? Kung ang iyong sagot ay trangkaso na may kasamang pagdurugo, ikaw ay magaling. At ang panglimang tanong, paano natin maiiwasan ang pagkalat ng dengue H fever? Kung ang sagot mo ay
Maiiwasan natin ang pagkalat ng dengue, H fever sa pamamagitan ng paglilinis ng bakuran at tinatapon ang mga bagay na maaaring pamahayan ng mga lamok. Ikaw ay tumpak. Mga anak, mahalagang isa-isip, isa-puso, at isagawa ang mga sumusunod na konsepto mula sa aralin ngayong araw. Tara! Atin nang alamin ang laban kontra dengue ay pinangungunahan ng kalusugan Department of Health at sila may tinatawag na 4S laban sa dengue. Unang S, search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamamahayan at pinangingitlugan ng mga lamok. Pangalawang S, seek immediate consultation. Kapag 2 araw nang nilalagnat, ay agad nang kumonsulta sa doktor. Sa panahon ngayon, ay talaga namang hindi dapat ipinagwawalang bahala ang lagnat dahil maaari itong sintomas na ng malubhang sakit, maging ang COVID-19 disease. Ikatlong S, say no to indiscriminate fogging. Kapag 2 araw nang nilalagnat, ay agad nang kumonsulta sa doktor. Sa panahon ngayon, ay talaga namang hindi dapat pinagwawalang bahala ang lagnat dahil maaaring ito ay simptomas na ng malubhang sakit, maging ng COVID-19 disease. Payagan lamang ito bilang huling alternatibo sa panahon ng outbreak o epidemya dahil ang kemikal na ginagamit sa fogging at fumigation o pagpapausok ay isang uri ng pesticide o lason na may masamang epekto sa ating kalusugan at iba pang hayop sa ating paligid. Huling S, self-protection measures. Ang aspetong ito ng laban kontra dengue ay patotoo na ang ating kalusugan ay nasa ating sariling mga kamay. Dahil talaga namang tayo ang numero 1 dapat gumawa ng paraan upang makaiwas sa mga lamok at sakit na dengue. Mapangangalagaan natin ang ating mga sarili laban sa lamok sa ilang simpleng paraan. Mga anak, isa-isip nyo na ang kalusugan ay kayamanan. Sino man at lalo't higit ang Diyos ay magiging masaya kung inalagaan natin ating kalusugan at pangangatawan. Dapat malinang sa atin ang ugaling kumain ng tamang pagkain at magkaroon ng sapat na oras sa pagtulog, pamamahinga at ehersisyo. Gayon din ang pagiging malinis at maayos sa ating mga sarili. Misyon nating mapalago at mapangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos at hindi natin ito magagawa kung tayo ay madalas na magkasakit. Kaya kaya nyo bang ipangako at gawin ang mga ito, mga bata? Maraming salamat kung ganoon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita nyo na aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mga anak, pakinggang mabuti at unawain ang mga sitwasyong aking babasahin. Kung ang mga taong mababanggit ay nagpapakita ng pangangalaga at pagpapahalaga sa kanilang mga sarili at kanilang kapwa laban sa sakit, ang isasagot nyo ay tumpak. At kung hindi naman, ang isasagot nyo ay mali. Umpisahan na natin. Para sa unang sitwasyon, nakatambak lamang sa likod bahay ang mga basurang bote at lata ni Riza kung saan naiipon ang tubig ulan. Ito ba ay tumpak o mali? Kung ang inyong sagot ay mali, tama kayo. Ang mga bote at lata kasing ito na naiipunan ng tubig ulan ay maaaring pamugaran at pangitlugan ng mga lamok na may dala ng dengue virus. Pangalawa,
nabalitaan ni Maria na nagkadengge ang kanyang kaibigan at kapitbahay na si Ana. Kaya naman, naging regular na ang pagpapahid niya ng mosquito repellent lotion. Kung tumpak ang inyong sagot, magaling dahil mainam na panlaban ang repellent lotions upang makaiwas sa kagat ng lamok. Pangatlo, 3 araw nang nilalagnat si Jairus kaya't uminom siya ng paracetamol upang maibsan ang sama ng kanyang pakiramdam at di na kailanganing pumunta sa doktor. Ang tamang sagot ay mali. Tama kayo mga bata dahil dapat na kumonsulta tayo agad sa doktor kung ang lagnat ay tumatagal na ng 2 araw pataas upang maagapan ang anumang sakit na kaakibat nito. At ang pang-apat, tumulong sa general cleaning ng mga kanal sa barangay ang magkapatid na Jamela at James, ambag sa programa Kontra Dengue. Kung tumpak ang iyong sagot, magaling dahil tama ang ginawa ng magkakapatid na Jamela at James. At ang pang-5 bilang, nakikilahok si Jenny sa kampanya ukol sa mga pamamaraan sa pagpuksa ng mga lamok na may dalang dengue H fever sa kanilang barangay. Kung ang iyong sagot ay tumpak, ikaw ay mahusay. Mainam na makilahok sa mga kampanyang ito upang maging maalam sa nakapipinsalang sakit na ito. Pinabati ko kayong lahat mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Binibining Rachel Lopez Jugilon, na nagpapaalala na piling maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Welcome to Tarlac Channel 26, simulcast DZT Radio Philippine Tarlac, and live via Facebook page of Tarlac 26. Project Aral TarlakHenyo 100 of Converge TV. Hello, for learners who are joining this live podcast on RTV Radio. Good morning. I am teacher Gwyneth, your teacher and guide as we explore science, broadcasting live from the. For your questions and answers, just send them at yes po, yes po. To Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. Hello everyone, especially to our dear grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning. I am teacher Gwyneth Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 4, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. This broadcast was designed to provide you with fun and meaningful opportunities, likewise to guide your adventure in Science 4. Always have in mind that science is the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our competency for this week is compare and contrast the characteristics of the different types of soil. We will discuss the nature of soil, its types and characteristics. So, let us continue the fun. Our objectives for today: first, identify the different types of soil based on their physical characteristics. Second, compare and contrast the characteristics of the different types of soil. And third, appreciate the importance of soil. As we move through, please prepare yourself and your pen, paper, and learning module. And the title of the module that we would still use for today is Science 4, Quarter 4, Module 1, Types and Characteristics of Soil. Now, let us have a review of the discussion we had last Monday. For the direction, write yes if the statement is true and no if it is not. Write them on your science answer sheet or science activity notebook. Again, you would write yes if the statement is true and no if it is not.
Write them on your science answer sheet or science activity notebook. You are also given 3 seconds to answer every item. The questions will be read twice, so please listen attentively. Number 1. Soil structure is the arrangement of soil particles into small clumps called beds. Again, soil structure is the arrangement of soil particles into small clumps called beds. Is it yes or no? Timer starts now. Okay, what is the answer for number 1? It is yes. Very good. Moving on to number 2. As soil ages, it gradually starts to look different from its parent material. As soil ages, it gradually starts to look different from its parent material. Yes or no? For number 2, the answer is yes. As soil ages, it gradually starts to look different from its parent material. Did you get the correct answer? Nice! For number 3, soils are unlimited natural resources. Again, soils are unlimited natural resources. Is it yes or no? The answer for number 3 is no. Soils are limited natural resources. Moving on to number 4. The particles that make up soil are categorized into 3 groups by size. They are sand, silts, and loam. Again, the particles that make up soil are categorized into 3 groups by size. They are sand, silts, and loam. Is it yes or no? The answer for number 4 is no. The particles that make up soil are categorized into 3 groups by size. They are sand, silt, and clay. Number 5. Soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. Again, soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. Is it yes or no? Number 5, it is yes. Soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. Did you get it right? Very good. Did you get all the correct answers? Perfect. We can now proceed to the continuation of our topic, which is about the types and characteristics of soil. Soil covers most of the land part of the earth. You find plants, animals, houses, and other organisms on the soil. We live on the soil, and it helps us in so many ways. Soil is made up of smallest particles of rocks, which contains decayed matter of plants and animals. Different types of soil have different physical characteristics. Each soil type differs in color, texture, odor, and its ability to hold water. There are 3 different types of soil in our environment. We have clay, loam, and sand. Let us proceed and discover each one of them. Let us meet clay. The common characteristics of clay is that the particles are packed together tightly. It is sticky when wet and has the finest texture. It holds much water. Clay consists of microscopic and submicroscopic particles derived from the chemical decomposition of rocks. It is a fine-grained cohesive soil. They stick together readily and form a sticky or gluey texture when they are wet or dry. Clay soils hold a high amount of water. Clay expand when in contact with water and shrink when getting dry.
Compared to sand particles, which are generally round, clay particles are thin, flat, and covered with tiny plates. Organic clay is highly compressible, and its strength is very high when dry, which is why it is used in construction as mud mortar. Next type of soil is the loam. It is a mixture of sand and clay. It has a fine texture. It can hold enough amount of water and contains large amounts of decaying plants and animals and organisms, which make it best for planting and growing crops. Loam is a mixture of clay, sand, and silt, and the benefits from the qualities of these three different textures favoring water retention, air circulation, drainage, and fertility. These soils are fertile, easy to work with, and provide good drainage. Depending on their predominant composition, they can be either sandy or clay loam. Next one is the sand. Sand does not hold water well because the particles are coarse and loose. Sand is most extensively used in construction. It consists of particles of rock and hard minerals such as silicon dioxide. They are the largest type of soil particles, where each particle is visible to the naked eye. The large, relatively stable sand particle size increases soil aeration, improves drainage in tight soils, and creates plant growth supporting qualities or tilth. The bigger particle size of the sand gives wet or dry sandy soil a grainy texture when you rub it between your fingers, and it makes the soil light and crumbly even when you try to stick it together in your hand. The particle shape is angular, subangular, rounded, flat, or elongated. The texture is rough, smooth, or polished. So there we have it, the three different types of soil: the clay, the loam, and the sand. Soil is a system into which energy, matter from the sun, the atmosphere, and living organisms penetrate and interact. It is a system because it is composed of many different parts and layers. Each one of the layers has unique characteristics and has special function to perform. The soil is arranged in layers or horizons during its formation. These layers or horizons are known as the soil profile. It is the vertical section of the soil that is exposed by a soil plate. The layers of soil can easily be identified by the soil color and the size of soil particles. Each layer has its own characteristics. The layer of the soil is divided into six, namely organic, topsoil, subsoil, parent rock, and bedrock. Organic layer consists of dried leaves, twigs, small rocks, surface organisms, and decaying plants and animals. The organic, also known as O horizon, this layer is often black, brown, or dark brown in color, and this is mainly because of the presence of organic content. This layer is thin in some soils, thick in others, and not present at all in other soils. Topsoil, or the A horizon, is often rich in humus. When we say humus, these are decayed or decomposed plants and animals. And topsoil has also minerals. The topsoil, or the A horizon, this is the uppermost layer of the soil. This layer is rich with organic materials and is called as the humus layer. Humus comes from the decaying plants and animals. It is also rich in soil minerals which are needed for plant growth. Several kinds of plants can be seen growing on this layer. Small organisms such as earthworms, centipedes, fungi, algae,
and microorganisms like bacteria are living in this layer. The topsoil is soft and porous to hold enough air and water. Next one is the subsoil or the B horizon. It is poor in humus but rich in minerals. The subsoil or the B horizon is located just below the topsoil and above the parent rock. It is composed primarily of clay mineral deposits which drain from the topsoil. Loosely arranged rocks and organic matter, this layer contains less humus and organic matter but rich in minerals. This layer holds water than the topsoil and is lighter brown due to the presence of clay soil. It is comparatively harder and compact than topsoil. When the topsoil is washed out, the subsoil alone cannot support plant life. Next one is the parent rock or the sea horizon. It has little or no plant or no animal life. The parent material or rock or the sea horizon is composed of large rocks or slightly broken up bedrock. It is called the parent material because upper layers develop from this layer. Plant roots do not penetrate into this layer. It does not contain organic matter, necessary nutrients, and water needed for plant growth. It is exposed to very little weathering. Bedrock or the R horizon. It consists of large, solid mass of rocks. The bedrock or the R horizon is the bottom layer several feet below the surface. It is made up of large solid mass of rock or undisturbed large boulders. Bedrock is made up of igneous, sedimentary, or metamorphic rocks. This layer contains materials good for constructing buildings and making roads. No plant life can survive in this layer. So, there you have it, the types and different layers of soil. But, wait a minute, let me give you some trivia about the soil. First, soils support 95% of all food production. Again, soils support 95% of all food production. Either directly or indirectly, 95% of our food is produced on our soils. Healthy soils produce healthy crops, which nourish animals, including us humans. Second, a quarter of all known species on Earth call soil their home. There is an abundance of creatures that live within the soil. The soil depends on these living organisms to stay fertile. Third, soils without earthworms can be 90% less effective at soaking up water. Soil is vital for purifying and storing water. As water seeps into the ground, bacteria and viruses are absorbed, which cleans the water. But for this to happen, the soil must be rich in microorganisms that help to do the job. 4. Only 1% of soil microorganism species have been identified. Just 1 teaspoon of garden soil may contain thousands of species, but there are so many more organisms that are yet to be identified. And 5. As soil is alive, soil can also die. Unfortunately, once soil is lost, it is very difficult to recover. 6. Fat in soil bacteria might protect against stress. A study showed that a bacterium found in soil can boost resistance against stress and reduce inflammation. Now that you have heard much about the soil, it is time for a recap. Soil covers most of the land part of the earth. Soil is made up of smallest particles of rocks, which contains decayed matter of plants and animals. Each soil type differs in color, texture, odor, and its ability to hold water. Clay, loam, and sand. Clay, loam, and sand are the 3 types of soil. Soil has also its layers and are called the horizon. The different layers are as such: organic,
topsoil or the A horizon, subsoil or the B horizon, parent rock or the C horizon, and bedrock or the R horizon. Did you learn a lot? Very good. And now, let us check what you learned. Let us do an activity. Kindly turn your module on page 13. Let me read the directions. Read the statements very carefully. Write yes if the statement is correct and no if it is not. Do it in your science notebook. Again, you would have to write yes if the statement is correct and no if it is not. You would have to write them on your science notebook. But for those watching on FB Live, you can share your answers by typing them on the comment section. Again, you can type them on the comment section of our FB Live. You are also given 3 seconds for every item. Ready? Woohoo! Let's go! Number 1. Soil covers most of the land part of the earth. Again, soil covers most of the land part of the earth. Yes or no? Time is up. What is the answer? The answer is yes. Soil covers most of the land part of the earth. Next one is number 2. All types of soil have the same characteristics. Again, all types of soil have the same characteristics. Is it yes or no? The answer is no. Not all types of soil have the same characteristics. Moving on to number 3. Some soils are good for planting, while others are not. Again, some soils are good for planting, while others are not. Yes or no? Okay, the answer for number 3 is yes. Some soils are good for planting, while others are not. Number 4. The 3 types of soil are clay, loam, and sand. Again, the 3 types of soil are clay, loam, and sand. Yes or no? The answer is yes. The 3 types of soil are clay, loam, and sand. Number 5. Soil is made up of small particles of rocks and contains humus. Again, soil is made up of small particles of rocks and contains humus. Yes or no? The answer is yes. Soil is made up of small particles of rocks and contains humus. Next number is number 6. Sand contains large amount of decaying plants and animals. Sand contains large amount of decaying plants and animals. Is it yes or no? The answer is no. It is the loam and not the sand that contains large amount of decaying plants and animals. Number 7. Clay is the type of soil where particles are packed together tightly. Again, clay is the type of soil where particles are packed together tightly. Is it yes or no? The answer is yes. Clay is the type of soil where particles are packed together tightly. Number 8. Loam is good for growing plants because it cannot hold water well. Again, loam is good for growing plants because it cannot hold water well. Is it yes or no? The answer is no. Loam is good for growing plants because it can hold water well. And number 9, humus contains the right amount of nutrients needed for growth of plants. Again, humus contains the right amount of nutrients needed for growth of plants. Is it yes or no?
The answer is yes. Humus contains the right amount of nutrients needed for growth of plants. And number 10, each soil type differs in color, texture, odor, size of particles, and its ability to hold water. Again, each soil type differs in color, texture, odor, size of particles, and its ability to hold water. Yes or no? The answer is yes. Each soil type differs in color, texture, odor, size of particles, and its ability to hold water. How was it? Did you get a perfect score? Congratulations! It only showed that your scientist ability was enhanced, and for those who are a bit short to perfect score, do not worry because you have your module to browse on for topics that were not clear to you. For your homework, kindly do what I have learned on page 12 of your module. The direction, fill out the graphic organizer by writing the needed information. Do it in your science notebook. Again, fill out the graphic organizer by writing the needed information. You'll have to do it in your science notebook. And there you have it, my dear grade 4 learners. Thank you for joining me in this week's Science 4 lesson about the soil. Again, congratulations for you did great in science. Next week, please join us again, same time, same channel, same station, and do read in advance your Science 4 Quarter 4 Module number 2, which is all about water and its context on different activities. I am sure it will be another fun learning adventure in Science 4. For science is the world of exploration, discovery, invention, and technology. Always tune in to RTV Tarlac Channel 26, likewise over DZTC Radio Pilipino Tarlac 828 for your daily lessons on the air. And Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. This has been your teacher broadcaster for Science Grade 4, Teacher Gwyneth Payumo. For in science, always follow your imagination where it allows you to go. Thank you and God bless. Have a great day ahead. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Wonderful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac Channel 26.
simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricarte Maglalang from Paniki North Central Elementary School, Municipality of Paniki, your teacher broadcaster in Mathematics Grade 4 saying, good morning learners, good morning parents. We are now on the first week of the fourth quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. I am sure that you're all excited and ready on our lesson this morning. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use. Your compendium, paper, and pen to use. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn finding the area of irregular figures made up of squares and rectangles. Everything around us forms shapes. Buildings are rectangle in shape. Fruits are mostly circle and triangle, and many others. But have you tried to find out more on shapes? If you are interested, let's explore more and enjoy. In this lesson, you will learn how to find the area of irregular figures made up of rectangles and squares. Open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 3. But before that, let's have a drill. Here is the direction. Count the number of squares inside each shape. Choose the letter of the correct answer. Figure 1. Is it A, 24, B, 26, C, 28, and D, 30? The correct answer is letter C, 28. For figure 2, is it A, 12, B, 11, C, 10, or D, 9? The correct answer is letter B, 11. For figure 3, is it A, 22, B, 23, C, 24, or D, 25? The correct answer is letter D, 25. For figure 4, is it A, 44, B, 46, C, 48, D, 50? The correct answer is 44. And for the last figure, figure 5, is it A, 38, B, 36, C, 34, or letter D, 32? The correct answer is letter B, 36. What you have answered is all about area. What is an area and how it is measured? Area is the number of unit squares that cover the surface of a figure. And area is measured in square units such as square centimeters and square meters. Let's have a review about the area formula of rectangle and square. What is the area formula of rectangle? The area formula of rectangle is length times width, or A is equal to L times W.
What about the area formula of square? The area formula of square is area equals side times side, or A is equal to S squared, or S times S. Okay, let's have another drill. Find the area of the following figures. For figure 1, the side length is 5 centimeters. What is its area? The area of the figure is equal to 25 square centimeters. Next figure, figure 2. The length is 8 centimeters and the width is 5 centimeters. What is its area? Correct. The area of the figure is equal to 40 square centimeters. Figure 3. The side length is 10 meters. What is the area of the figure? Correct. The area of the figure is equal to 100 square meters. Figure 4. The length is 6 meters and the width is 15 meters. What is its area? Very good. The area of the figure is equal to 90 square meters. And for the last figure, figure 5, the side length is 22 centimeters. What is the area of the figure? Very good. Its area is equal to 484 square meters. Let us read word problem number 1. Alexa and her classmates made a miniature flower garden as their project in an EPP subject to be presented in front of the class. After they presented their project, she mentioned that the area of the miniature garden is illustrated below. Find the area of their miniature garden. Number 1 question. What can you say about the shape in their miniature flower garden? Yes, the shape of the figure is irregular. It is made up of square and rectangles. Question number 2. Looking at the shape of their miniature flower garden, how will you find its area? Correct. Area of irregular figures can be determined by dividing the figure into squares and rectangles. To find the area of a irregular figure, which is combination of rectangles and squares, we find the area of each figure separately and then add them to find the total area. And number 3 question, in how many ways can you find its area? Awesome! You can find its area using the following 2 ways. We have solution 1. There are 2 rectangles formed, labeled A and B. And then, we will find the area of the individual shapes. Step 1. Find the area of rectangle A, where A is equal to length times width, and your length is 3 centimeters, while the width is 5 centimeters. So 3 times 5 equals 15 square centimeters. And then step 2, we will find the area of rectangle B, where A is equal to length times width. Then the length is equal to 5 centimeters, while the width is equal to 18 centimeters. And the area of rectangle B
is equal to 90 square centimeters. And for step 3, we will add the area of rectangle A with the area of rectangle B to find the area of the irregular figure. So for area of rectangle A, we have 15 square centimeters, while the area of rectangle B is 90 square centimeters. Therefore, 15 plus 90 is equal to 105 square centimeters. So therefore, the area of the miniature flower garden is equal to 105 square centimeters. Next, we have solution 2 or illustration 2. We will divide the irregular figure into 3 shapes. Then, we will label them, or we will label the 2 rectangles as A or rectangle A and rectangle B. And 1 square, we will label it as labeled C. Then, let us now find the area of the individual shape. This is the illustration of rectangle A. Step 1. Let us find the area of rectangle A. Again, A is equal to length times width. So the length is 5 centimeters while the width is 8 centimeters. 5 times 8 equals 40 square centimeters. Then, rectangle B. That is step 2. So again, the area of rectangle is equal to A equals L times W, where length is equal to 8 centimeters and width equals 5 centimeters. So 8 times 5 equals 40 square centimeters. And lastly, the illustration of square C. So step 3, let us find the area of square C. So A is equal to S squared, or S times S, where the side length of the square is 5 centimeters. Therefore, 5 times 5. So 5 times 5 equals 25 square centimeters. Therefore, the area, or step 4, let us now move or go to step 4, where the area of the miniature flower garden is equal to area of rectangle A plus area of rectangle B plus area of square C, where the area of rectangle A is equal to 40 square centimeters. The area of rectangle B is also 40 square centimeters plus the area of square C, which is 25 square centimeters. Therefore, the area or the total area of the irregular figure is equal to 105 square centimeters. So the area of the miniature flower garden is equal to 105 square centimeters. Let's try another word problem. Jillian wants to buy a rice field in the province. She would like to know the area of the rice field. Can you help Jillian find the total area of the rice field below? Okay, solution 1. To solve the problem, let's divide the figure into square and rectangle and label them as square A and rectangle B. So again, step 1. Let us find the area of square A, where the area is equal to S squared or S times S, where the side length of the square is 10 meters. So we have 10 times 10 equals 100 square meters.
And then, step 2. Let us find the area of rectangle B. Again, the area of rectangle is equal to L times W, where L is equal to 8 meters and the width is equal to 15 meters. So we have 8 times 15 is equal to 120 square meters. And lastly, for step 3, let us find the area of the irregular figure, which is equal to area of square A plus area of rectangle B, where the area of square A is equal to 100 square meters, while the area of rectangle B is equal to 120 square meters. So to sum it up, 100 plus 120 is equal to 220 square meters. Then, let's try another illustration. Let us divide the figure into two rectangles and label them as rectangle A and rectangle B. Then, step 1. Let us find the area of rectangle A, where A is equal to length times width. So, the length of the rectangle A is equal to 8 meters, while the width of the rectangle A is equal to 25 meters. Therefore, their area is 8 times 25 equals 200 square meters. Then, step 2. Let us find the area of rectangle B, where A is equal to length times width. So, the length of rectangle B is equal to 2 meters and its width is equal to 10 meters. Therefore, the area of rectangle B is equal to 20 square meters. And finally, step 3, let us add the area of rectangles A and B, where the area of rectangle A is equal to 200 square meters and the area of rectangle B is equal to 20 square meters. Therefore, 200 plus 20 is equal to 220 square meters. So the area of the rice field is also 220 square meters. And then we have the last example, problem 3. We will divide the irregular figure into two rectangles. And let us label them as rectangle A and rectangle B. We will now get the area of each individual shape. So we start with step 1 or the area of rectangle A. So rectangle A is equal to A equals L times W, where length of the rectangle A is equal to 12 centimeters, while its width is 6 centimeters. So 12 times 6 equals 72 square centimeters. And then, step 2, let us find the area of rectangle B, where A is equal to L times W, and length is equal to 5 centimeters, while the width is equal to 10 centimeters. So 5 times 10 equals 50 square centimeters, and that is the area of rectangle B. And lastly, step 3, the area of the irregular figure, which is equal to area of rectangle A plus the area of rectangle B. Area of rectangle A is equal to 72 square centimeters, and the area of rectangle B is equal to 50 square centimeters. So 72 plus 50 is equal to 122 square centimeters.
So therefore, the area of the irregular figure is equal to 122 square centimeters. Let's wrap up of what you have learned today. How will you find the area of irregular figure? Area of irregular figures can be determined by dividing the figure into squares and rectangles. To find the area of a irregular figure, which is a combination of rectangles and squares, we find the area of each figure separately and then add them to find the total area. Let's do the following activity. Here is the direction. Find the area of the following irregular shapes. Write your answer or choose the letter of the correct answer. For number 1, I will give you 5 seconds to answer. Go! The correct answer is letter D. Next, figure 2. Is it A, 58 square centimeters? B, 56 square centimeters? Letter C, 54 square centimeters? Or letter D, 52 square centimeters? Go! The correct answer is letter C, 54 square centimeters. For figure 3, is it A, 56 square centimeters? B, 55 square centimeters? Letter C, 54 square centimeters? Or letter D, 53 square centimeters? Go! The correct answer is letter D, 55 square centimeters. For number 4, is it A, 108 square meters? Letter B, 106 square meters? Letter C, 104 square meters? Or letter D, 102 square meters? Go! The correct answer is letter A, 108 square meters. Number 5. Is it A, 143 square meters? B, 145 square meters? Letter C, 147 square meters? Or letter D, 149 square meters? Go! The correct answer is letter C, 147 square meters. And finally, number 6, is it A, 33 square meters? Letter B, 31 square meters? Letter C, 28 square meters? Or letter D, 26 square meters? Go! The correct answer is letter C, 28 square meters. Good job! I know that you have answered most of the items correctly. For your mastery of the lessons we have discussed today, do more practice exercises on your mathematics worksheet on pages 3 to 7. That's all for today. I hope you have learned much. Thank you for listening. I am Ricarte B. Magalang from the Municipality of Paniki, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Laging tatandaan, basta batang Tarlac, Henyo, matalino. Keep safe everyone. Until next time. Bye.
nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Narito na ang paaralang maghahatid sa iyo ng kaalaman tungo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang iyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Halina't samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Ako'y natutuwa at nasa mabuti kayong kalagayan at mayroon ng laman ang inyong tiyan. Nangangahulugan lamang na kayo'y magiging alerto at aktibo sa ating magiging talakayan ngayon. Bago tayo magsimula, ay nais kong ihanda na ninyo ang inyong module sa Filipino for activity sheets, kwaderno, at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay siguruhin na kayo ay nasa tahimik at ligtas na lugar upang maayos na maririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa aking numero na 0915-559-8060. 0915-559-8060. O kaya sa aking Facebook live stream, ay maaari naman kayong magbigay ng inyong kasagutan sa pamamagitan ng pag-type ng komento sa comment box. Paalala lamang sa mga magulang ng mag-aaral na nakaantabay sa Facebook live stream, mangyari lamang na gabayan ang inyong anak sa paglalagay ng komento dito. Maraming salamat. O siya, mukhang handang-handa na kayong matuto sa bagong kaalaman. Bago natin simulan ang ating aralin ngayon,
tayo muna ay magbalik-aral. Ating alamin o natatandaan niyo pa ang inyong nakaraang aralin noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng isang maikling gawain tungkol dito. Para sa panuto, suriin ang mga salitang naglalarawang ginamit sa loob ng pangungusap. Isulat sapat lang ang PU kung ginamit bilang pang-uri at PA kung ginamit bilang pang-abay. Para sa unang bilang, marahang magpatakbo ng sasakyan si Lolo Primo. Marahang magpatakbo ng sasakyan si Lolo Primo. Ano ang tamang sagot? PA, tama. Ito ay isang pang-abay. Ikalawang bilang, patagilid na naglakad ang bata. Patagilid na naglakad ang bata. Ano ang tamang sagot? PA, tama mga bata. Ito ay isang pang-abay. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Maingat na kawani si Mang Robert. Maingat na kawani si Mang Robert. Ano ang tamang sagot? PA, tama. Ito ay isang pang-abay. Para sa ikaapat na bilang, malungkot na umalis si nanay patungong Amerika. Malungkot na umalis si nanay patungong Amerika. Ano ang tamang sagot? PA, tama. Ito ay isang pang-abay. Huling bilang, mapagmahal na kapatid si Ana. Mapagmahal na kapatid si Ana. Ano ang tamang sagot? Tama, ito ay PU o isang pang-uri. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating balik-aral? Mahusay kung ganon. Talagang natatandaan niyo pa ang inyong nakaraang aralin. Ngayon, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ang paksang aralin na ating tatalakayin ay paggamit ng pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Paggamit ng pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Ating simulan ang ating aralin sa pagbasa ng isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay para sa iyo. Halina't sabay-sabay natin itong basahin. Para sa iyo. Na isinulat ni Glendolyn Joy H. Deliquen ng Balaybay Elementary School. Si Aling Rosita ay maagang gumigising para ipaghanda ng agahan ang kanyang mag-ama. Tuwing umaga ay inihahatid niya ang kanyang asawa sa malapit na paradahan para sumakay ng jeep at pumasok sa trabaho. Sa kanya tuturuan ang anak na sumagot ng maraming module. Mahirap sumagot ng module, ngunit pinipilit niya itong gawin para sa anak. Matyagang bata kasi si Balong, kaya ipinapakita ni Aling Rosita ang kanyang suporta. Hinahayaan muna niyang sumagot ang anak dahil kailangan na niyang maghanda ng masarap na pananghalian.
Habang nagluluto, ay sinilip ulit niya ang masipag na anak. Ina, tapos ko na po ang aking module. Balita ni Balong. Maaasahan ka talaga, anak, sagot ni Aling Rosita. Ginagawa ko po ito para sa inyo, ina. Malambing na sagot ni Balong. Mahigpit na niyakap ni Aling Rosita si Balong. Masayang pinagsaluhan ng mag-ina ang pagkain. Ngayon, ating sagutin ang mga ilang katanungan mula sa kwentong ating binasa. Para sa unang tanong, sino ang maagang gumigising para ipaghanda ang kanyang mag-ama? Mahusay si Aling Rosita. Ikalawang bilang, ano ang laging ginagawa ni Aling Rosita tuwing umaga? Magaling inihahatid niya ang kanyang asawa sa malapit na paradahan. Pangatlo, ano-ano ang mga salitang nakapahilig at nakasalungguhit sa kwentong ating binasa? Mahusay ang mga nakapahilig at nakasalungguhit na salita sa ating kwentong binasa ay mga maagang gumigising, malapit na paradahan, maraming module, mahirap sumagot, mahigpit na niyakap, matyagang bata, masarap na pananghalian, masipag na anak, maaasahan ka, masayang pinagsaluhan. Ano ang tawag natin sa mga salitang ito? Tama, ito ay tinatawag nating pariralang pang-abay. Ano nga ba ang pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan? Ang pariralang pang-abay ay binubuo ng lipon ng mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Ang pariralang pang-abay ay binubuo ng lipon ng mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, mabilis tumakbo ang kuneho. Ang salitang mabilis ay isang pang-abay na naglarawan sa salitang tumakbo na isang pandiwa. Ulitin ko, ang salitang mabilis ay isang pang-abay na naglarawan sa salitang tumakbo na isang pandiwa. Ikalawang halimbawa, ubod ng ganda ang kuneho. Ubod ng ganda ang kuneho.
Ang salitang ubod ay isang pang-abay na naglarawan sa salitang ganda na isang pang-uri. Ang salitang ubod ay isang pang-abay na naglarawan sa salitang ganda na isang pang-uri. Ayon sa dalawang halimbawang ito, ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa at pang-uri. Ang pariralang pang-abay na naglalarawan ay naglalarawan ng pandiwa o pang-uri. Sinasagot nito ang mga tanong na paano, saan, bakit, o kailan. Ang pariralang pang-abay na naglalarawan ay naglalarawan ng pandiwa o pang-uri. Sinasagot nito ang mga tanong na paano, saan, bakit, o kailan. Halimbawa, nagtanghal ng ubod galing ang mga mag-aaral sa baitang 4. Nagtanghal ng ubod galing ang mga mag-aaral sa baitang 4. Paano nagtanghal ang mga mag-aaral sa baitang 4? Tama! Ubod ng galing. Ikalawa, itinabi ni Ella ang kanyang mga sapatos sa loob ng cabinet. Itinabi ni Ella ang kanyang mga sapatos sa loob ng cabinet. Saan itinabi ni Ella ang kanyang mga sapatos? Tama! Sa loob ng cabinet. Ikatlo, dumami ang kanyang tagahanga sabagkat mahusay siyang umawit. Dumami ang kanyang tagahanga sapagkat mahusay siyang umawit. Bakit dumami ang kanyang tagahanga? Sapagkat mahusay siyang umawit. Ikaapat, naubos ang tindang ulam ni nanay sa loob ng 3 oras. Kailan naubos ang tindang ulam ni nanay? Magaling, sa loob ng 3 oras. Ngayon, ating pagyamanin ang inyong natutunan sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng isang sanayang gawain. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa sanayang gawain, panuto, kumpletuhin ang usapan sa ibaba, punan ng tamang pang-abay o pariralang pang-abay ang bawat patlang. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay gaanong matibay, matyagang kinumpuni, maayos, kaagad, masira. Oh, Perry, kumusta kayo? Nasira ba ang inyong bahay? Sa awa ng Diyos, Terry, maayos naman ang aming bahay. Puwang, kasi ni tatay ang aming bubong. Nilagyan niya ng mga mapabigat para hindi puwang liparin ng hangin. Kami ay may ilang bahaging nasira. Lumipat kami sa ating paaralan. Hindi kasi kami puwang ang aming bahay. Tama ang ginawa ninyo para ligtas kayo sakaling puwang ang inyong bahay. Nabasa ba ang mga module mo? Sinigurado kong di mabasa. Binalot ko ng plastic. Inilagay ko sa isang lugar na hindi ito mababasa.
Dapat nating pangalagaan ng puwang ang mga kagamitan natin sa paaralan. Para sa atin ito. Tapos na ba kayo sa pagsagot mga bata? Ngayon, atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, matyagang kinumpuni. Ikalawa, kaagad. Ikatlo, gaanong matibay. Ikaapat, masira. Ikalima, maayos. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo kung ganon sa paggamit ng pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Kung ikaw naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa susunod na gawain. Para sa panuto, piliin ang titik ng wastong pariralang pang-abay upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap sa ibaba. Piliin ang titik ng wastong pariralang pang-abay upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap sa ibaba. Unang bilang, si Mickey upang hindi mahuli sa klase. Puwang si Mickey upang hindi mahuli sa klase. A. Maagang gumising. B. Dahan-dahang bumabangon. C. Maingat na kumakain. Ikalawa, puwang si nanay ng almusal upang siguradong busog ang kanyang mga anak bago pumasok sa paaralan. Puwang si nanay ng almusal upang siguradong busog ang kanyang mga anak bago pumasok sa paaralan. A. Tanghali ng magluto. B. Maagang magluto. C. Gabing nagluluto. Ikatlong bilang, puwang ng mga bata ang kanilang regalong damit noong Pasko. A. Tuwang-tuwang isinuot. B. Nagmamadaling isinuot. C. Mabilis na isinuot. Ikaapat, puwang ang mga Pilipino noong panahon ng Hapon ang sabi ng aming guro. Puwang ang mga Pilipino noong panahon ng Hapon ang sabi ng aming guro. A. Matapang na lumaban. B. Masigasig na lumaban. C. Maingat na lumaban. Huling bilang, ikalima, puwang ng kaarawan ang aming guro. Puwang ng kaarawan ang aming guro. A. Matyagang nagdiwang. B. Masayang nagdiwang. C. Matapat na nagdiwang. Tapos na ba kayo sa pagsagot mga bata? Atin nang iwasto. Unang bilang, A. Maagang gumising. 2. B. Maagang nagluluto. Ikatlong bilang, C. Mabilis na isinuot. Ikaapat, A. Matapang na lumaban. Ikalima, B. Masayang nagdiwang. Kung ang score nyo ay 4 o 5, kayo ay mahusay kung ganon sa paggamit ng pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Kung ang score nyo naman ay 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa mga gawain sa inyong module. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay maisa ulo, maisa puso, at maisa buhay ninyo
ang inyong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang inyong guro sa Filipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi sa panibagong bukas. Lagi rin tandaan na ang batang Filipino ay abakada. Ibig sabihin, ako, bibo, kasi dapat. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila
para magbanding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Lay Luis M. Garcia, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Nasasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, ay nais kong balikan ang ating araling tinalakay noong nakaraang Lunes. Naaalala niyo pa ba ito? Ang kasagutan ni Kate ay tungkol sa pagmamahal sa ating kapwa. Kung ang inyong sagot ay katulad ng naging kasagutan ni Kate, pagbati at paghanga sa inyong lahat mga anak. Masasabi kong kayo ay magaling dahil naaalala pa ninyo ang nakaraang paksa. Matalas talaga ang inyong memorya at talaga namang atentibo kayong nakikinig. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating talakayan sa araw na ito. Ang paksang ating pag-aaralan ay ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Kaya maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa puntong ito, kailangan ninyo ng matalas na isipan at pandinig upang maunawaang mabuti ang ating aralin. Naway kayo ay manatiling atentibo at alerto upang ang araw na ito ay maging araw ulit ng bagong kaalaman at karunungan. Paano nga ba maipapakita ang tunay na pagmamahal sa kapwa? Ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagpapakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan at pagrespeto sa kanilang karapatan. Nakagawa na ba kayo ng isang mabuting gawain sa inyong kapwa? Kung opo ang inyong sagot, naway ipagpatuloy ninyo ang mga gawain ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil tayo ay nabubuhay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtulong ng bukal sa ating kalooban. Ang pagpapakita ng malasakit
Respeto at paggalang ay mga halimbawa ng pagpapahalaga at pagmamahal natin sa kanila. Ang pagiging mabuting tao ay isa rin sa mga pundasyon ng pagmamahal. Ito ay dapat na isapuso at isagawa upang ating pangatawanin ang ganitong kaugalian. Maaari nating gawin ang paggawa ng kabutihan sa ating kapamilya, kaibigan, o maging sa ating mga kaklase. Ang mabuting pakikipag-ugnayan sa iba ay isang katangian na tunay na tumatatak sa puso ng bawat Pilipino. Tayo ay higit na kilala sa anumang dako ng mundo sa pagkakaroon ng ganitong kaugalian. Magkakaiba man ang paniniwala, lengguwaheng sinasalita, at kulay ng balat, ang pagtulong at pakikibahagi sa pinagdaraanan ng ating kapwa ang siyang lagi nating inuuna. Sa umagang ito, mga anak, ating pag-aaralan ang ilan sa mga dapat nating gawin upang matapat nating mahalin ang ating kapwa. Narito ang ilan sa mga dapat nating tandaan. Una, pagbabahagi ng tulong sa mga taong nangangailangan. Ang pagbibigay tulong sa ating kapwa nang walang hinihinging kapalit ay ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. May kasabihan nga tayo na it's better to give than to receive. Dahil mas masarap sa pakiramdam ang tumulong at makapagbigay ng kasiyahan sa iba. Mabigat naman sa pakiramdam ang makita ang ating kapwa na nahihirapan sa buhay. Kaya dapat ay matuto tayong magbahagi ng biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Gawin nating instrumento ang ating mga sarili upang maramdaman ng ating kapwa ang kadakilaan ng ating Diyos na tagapaglikha. Pangalawa, pagbibigay ng kalakasan sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Lahat tayo ay may iba't ibang problemang nararanasan. Nakadepende na lamang ito sa bigat ng problema at sa tibay ng taong may pinagdaraanan. Ang paglalaan natin ng oras at panahon upang damayan at palakasin ang loob ng ating kapwa sa panahong nawawalan sila ng pag-asa ay nakapagdudulot ng malaking epekto upang sila ay makabangon sa pagkakalugmok. Sa simpleng pakikinig sa kanilang mga problema ay unti-unting nababawasan ang bigat na kanilang daladala. At kalaunan ay nakapagbibigay ng lakas upang sila ay makabawing muli. Pangatlo, pagpapatawad sa mga taong kagalit o kaaway. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng tampuhan o galit sa mga taong ating nakakasama at nakakasalamuha araw-araw. Ngunit ang pagtatanim ng sama ng loob at pagkimkim sa mga ito ay makapagdudulot lamang ng poot sa ating mga puso. Ang pagpapatawad ay isang paraan upang pagaanin ang ating kalooban at patahanin ang ating mga puso upang tayo ay mabuhay ng payapa. Katulad ng mga salitang ating binabanggit sa Diyos tuwing tayo ay nagdarasal. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Kasabay ng ating paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang ating nagawa ay ang pagpapatawad sa ating kapwa. Ito ang uri ng pagmamahal na itinuturo sa atin ng Diyos. Kaya naman ngayon pa lamang mga anak, kung kayo ay may mga katampuhan na kapamilya, kaklase o kaibigan, ito na ang panahon upang kayo ay humingi ng tawad at magpatawad. Pang-apat, pagrespeto sa paniniwala ng inyong kapwa. Sa ating paaralan, hindi natin maiiwasan ang pagkakaroon ng pagkakaibang paniniwala. Ang dapat nating gawin ay respetuhin natin ang paniniwala ng ating kapwa. Taliwas man ito sa ating kinalakihan at nakasanayan. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa kanila.
Magkakaiba man ang ating paniniwala, ay magbubuklod-buklod pa rin tayong lahat sa pamamagitan ng pagmamahalan. Kaya ang dapat nating gawin ay magdamayan sa oras ng pangangailangan. Ito ang ilan sa mga gawain na dapat nating tandaan upang ating matutong mahalin ang ating kapwa. Kaya naman sa oras na ito mga anak, nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Jill. Halina at pakinggan ang kanyang kwento. Si Jill ay kilala sa kanilang paaralan bilang isang mapagmahal na bata. Siya ay masunurin sa mga nakatatanda at matulungin sa mga kaibigan at kapatid. Isa si Jill sa mga batang nasasabik ng pumasok muli sa paaralan. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataong pumasok ng face-to-face, ay talaga namang hindi na niya ito pinalagpas pa. Nay, nasasabik na po kung pumasok ngayon sa unang araw ng klase namin. Masaya nitong sabi sa ina habang inaayos ang kanyang buhok. Masaya kung nasasabik kang pumasok, anak. Mag-aral ka ng mabuti. Nakangiting wika ng ina habang inaabot ang baon ni Jill. Opo, Nay. Mauna na po ako. Sabay halik nito sa pisngi ng kanyang ina bago umalis ng bahay. Sa loob ng kanilang silid-aralan, masaya ang lahat at nagkita-kitang muli ang mga magkakaklase. Nalaman rin nila na maliban sa unang araw ng kanilang pagpasok sa paaralan, ay may isang kaklase rin sila na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Ria! Masayang bati ni Jill sa kanyang kaklase. Salamat, Jill! Mabilis na sagot naman ni Ria. Kamusta ka na, Ria? Ang tagal nating hindi nagkita dahil sa pandemya. Mabuti naman ako, Jill. Pasensya na kayo at hindi ko kayo naipaghanda ng merienda ngayong kaarawan ko. Hindi katulad noon na kahit simpleng pansit at Shanghai lang ay nakapagpabahagi ako sa inyo. Wala kasi kaming sapat na pera ngayon para ipagdiwang ang aking kaarawan. Isa kasi sa mga nawalan ng trabaho ang tatay ko dahil sa pandemya. Kaya naghahanap pa rin ng trabaho si tatay hanggang ngayon. Malungkot nitong wika sa kaklase. Ganun ba, Ria? Pasensya ka na. Hindi namin alam ang iyong pinagdadaanan. Naniniwala ako na makakahanap din ng trabaho ang iyong tatay dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho. Ipagdarasal ko yon, Ria. Wika nito sa kaklase. Maraming salamat, Jill. Napakabuti mo pa rin sa akin. Nakangiti nitong sagot. Dahil sa kanyang nalaman, kinausap ni Jill ang kanilang guro upang humingi ng payo sa maaari nilang gawin upang mapasaya si Ria sa kanyang kaarawan. Ang buong klase ay patagong nagplano ng gagawin at nagbigay ng kaunting tulong upang makabuo ng maaaring ipambili ng lobo at cake bilang regalo. Kinabukasan sa kanilang silid-aralan, walang kaalam-alam si Ria na may dalang sorpresa ang buong klase sa pangunguna ni Jill. Happy birthday, Ria! Sabay-sabay na sigaw ng kanyang mga kaklase at guro sa kanyang pagpasok sa silid-aralan. Nakita ni Ria sa kanyang upuan na may lobo at cake. Naluha si Ria sa kanyang nasaksihan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wika nito sa guro at mga kaklase habang naluluha sa kasiyahan. Pinuntahan niya ang kanyang upuan at binuksan ang cake na binili ng kanyang mga kaklase. Wow! Chocolate cake! 2 taon na akong hindi nakatikim ng cake mula nang mawala ng trabaho si tatay. Salamat po! Kitang-kita ang saya ni Ria sa kanyang mga mata at labi. Salamat kay Jill, Ria. Siya lahat ang nagplano nito. Tinulungan lang namin siya upang maipagdiwang ang iyong kaarawan kahit sa munting selebrasyon lang. Wika ng kanilang guro. Maraming salamat, Jill. Napakabuti ng iyong puso.
Sana'y huwag kang magbago na laging maging matulungin at mapagmahal. Isa kang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maluhaluhang wika ni Ria sa buong klase. Walang anuman, Ria. Lagi nating ipakita sa ating kapwa ang kabutihan ng ating puso. Sa pamamagitan nito, mapapasaya natin sila at maipapakita natin sa kanila na mahal natin sila. Sagot ni Jill. Tama iyon. Lagi nating iparamdam sa ating mga magulang, kapatid, kaklase at kaibigan na sila ay mahalaga sa atin. Dahil hindi habang buhay ay nandyan sila sa ating tabi. Kaya naman ngayon pa lang ay iparamdam na natin sa kanila ang ating lubos sa tumaapaw na pagmamahal. Dagdag naman ng kanilang guro. Opo, teacher. Pangako po na susundin at gagawin po namin ang iyong mga payo at tutularan ang kabutihan ni Jill. Maraming salamat po. Sagot ng klase sa kanilang guro. Sa simpleng paraan ay masayang naipagdiwang ng klase ang kaarawan ni Ria. Naipakita nila ang kanilang pagmamahal sa kapwa at naiparamdam na mahalaga ang bawat isa sa kanilang klase. O mga anak, nagustuhan ba ninyo ang ating binasang kwento? Ang sagot ni AJ sa ating Facebook chat box ay opo, nagustuhan ko po ang kwento. Ako ay natutuwa dahil nagustuhan ninyo ito. Nais kong malaman mga anak kung anong aral ang inyong natutunan sa ating binasang kwento. Ang sagot ni Iron ay natutunan ko pong maging mapagbigay sa kapwa dahil ito ay makapagdudulot ng saya sa kanila. Magaling, Iron! Tama ang iyong sagot. Ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, malaki man ito o maliit na bagay, ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Maliban sa sagot ni Iron, ano pa ang inyong natutunan sa ating binasa? Ang sagot naman ni Ramon ay ang pagmamahal sa kapwa ay maaari nating ipakita sa pamamagitan ng pakikinig natin sa kanilang mga pinagdaraanang problema. Mahusay! Sa pagbibigay natin ng oras at panahon upang sila ay damayan, ay ating naipapakita ang pag-unawa at pagmamahal natin sa kanila. Ako ay natutuwa dahil nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Narito mga anak ang ilan sa mga kasabihan na dapat nating tandaan sa lahat ng oras. Kailangan na isa-isip, isa puso at isagawa ito upang ating katawanin ang pagiging matulungin at mapagmahal sa kapwa. Una, no man is an island. Ito ay isang kilalang kasabihan na karaniwan na nating naririnig. Ibig nitong ipaalam sa atin na kailangan natin ang ating kapwa upang tayo ay mabuhay. Walang sino man ang kayang mabuhay ng mag-isa. Dapat ay lagi tayong tumulong sa iba nang walang hinihinging kapalit. Dahil kapag tayo naman ang mangailangan, ay siguradong mayroong tutulong at gagabay sa atin. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bukod sa dapat nating mahalin ng Diyos ng buong puso, isa rin ito sa pinakadakilang kautusan sa atin ni Jesus. Tinuturuan tayo ng Diyos na mahalin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay nagmumula sa pagmamahal natin sa Diyos. Ito ang ugat na pinagmumulan ng lahat ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa ay naipapakita natin ang paghandog ng ating mga sarili sa Diyos. Mga anak, maaaring maraming paraan ang ating gawin upang maipakita ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, kapatid, kaibigan at kaklase. Iparamdam natin sa kanila sa lahat ng oras.
Gawing inspirasyon ang mga kasabihang ating tinalakay at laging tandaan ang mga kabutihang dulot nito upang ating maipakita sa ating kapwa ang pagmamahal natin sa kanila. Lubos akong natutuwa dahil naunawaan ninyong mabuti ang ating talakayan sa araw na ito. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Sa puntong ito, oras na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba kayo mga anak? Alam kong kayo ay handang-handa na. Kaya't simulan na natin. Narito ang panuto. Gumuhit ng masayang muka kung ang bawat pahayag ay tama. At malungkot na muka naman kung ito ay mali. Narito ang mga tanong. Para sa unang bilang, si Kim ay nagmamano sa kanyang nanay at tatay bago pumasok sa paaralan, bilang pagbibigay respeto at pagmamahal. Iguhit ang inyong sagot. Ang inyong sagot ba ay masayang mukha? Mahusay mga anak! Tama ang inyong desisyon. Dapat lang na ipakita natin ang respeto natin sa mga nakatatanda dahil ito ay nagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila. Para sa ikalawang bilang, dahil hindi kaya ng kanilang mga magulang na bumili ng bagong bag para sa bunsong kapatid, napagdesisyonan ng panganay na ate na ibigay na lang sa kapatid ang isa sa kanyang mga bag na hindi pa nagagamit. Iguhit ang inyong sagot. Ang inyong sagot ba ay masayang mukha? Mahusay mga anak! Ang pagbabahagi sa kapatid ng mga gamit o regalo ay isang paraan upang maiparamdam natin sa kanila na sila ay tunay na mahalaga sa atin. Para sa ikatlong bilang, si Mike ay may problemang pinagdaraanan sa kanilang pamilya. Kaya naman binibigyan ni Angelo ng panahon ang kaibigan upang pakinggan ang bawat kwento at suliranin na kanyang nararanasan. Iguhit ang inyong sagot. Kung ang inyong sagot ay masayang mukha, binabati ko kayong lahat. Tama mga anak! Ang pagbibigay ng oras at panahon sa ating kapwa na may pinagdaraan ng problema ay mahalaga. Na ipapakita rin natin sa paraang ito ang kanilang kahalagahan sa atin. Para sa ikaapat na bilang, si Anton ay naniniwalang hindi dapat tulungan at bigyan ng importansya ang mga taong hindi naman niya kakilala. Ano ang inyong sagot? Ang kasagutan ni Jillian ay malungkot na mukha. Kung ang inyong sagot ay katulad ng kasagutan ni Jillian, magaling mga anak! Kahit ang mga taong hindi natin kakilala ay dapat nating mahalin, pahalagahan at tulungan. Ito ay isa sa mga turo sa atin ng Diyos. Para sa ikalimang bilang, si Ken ay nagpasya na buksan ang kanyang alkansya at ipambili ito ng mga damit at pagkain upang maibahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa kanilang komunidad. Ano ang inyong sagot? Ang inyong sagot ba ay masayang mukha? Tama mga anak! Kayo rin ay tama! Magagaling talaga kayo mga anak! Laging tandaan mga anak na sa tuwing tayo ay tumutulong sa ating kapwa, tayo rin ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Binabati ko kayong lahat mga anak dahil natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Laging tandaan, isa-isip at isagawa ang mga kabutihang asal na ito upang maipakita sa ating kapwa ang ating pagmamahal sa kanila. Mula sa aking puso, tanggapin ninyo ang mga salitang
magaling, mahusay, pagbati at paghanga sa inyong lahat. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito'y inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling tumawag o mag-chat upang kayo ay magabayan ng tama. Tayo ay maging modelo ng isang taong mapagmahal upang tayo ay tularan ng ating kapwa. Isang talakayan na naman ang ating natapos sa araw na ito. Naway ang inyong mga natutunan ay maging instrumento upang kayo ay maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang, Binibining Lay Luis M. Garcia, na sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus na nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso kabugo sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin itong mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pininpapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagkong kamihin mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that
children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience. Today, we are about to explore another lesson in 4th quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about rocks. After this learning episode, you are expected to classify the rocks as igneous, sedimentary, or metamorphic. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time about the kinds of rocks. Now, grade 5 pupils, get your pen and paper and try to answer the following questions. Or for those watching via FB Live, you can type your answer in the comment section. Just write or type the letter of the correct answer. For number 1, it is a rock that is formed from pre-existing rocks or pieces of once living organisms, usually called particles or sediments. Is it letter A, igneous rock, B, sedimentary rock, or C, metamorphic rock? Let's check your answers. The answer is letter B, sedimentary rocks. Brilliant! Sedimentary rocks are formed from pre-existing rocks or pieces of once living organisms. They form from deposits that accumulate on the Earth's surface. Sedimentary rocks often have distinctive layering or bedding. Let us now have the next question. It is a type of sedimentary rock that is made up of sand particles and rock grains cemented with some minerals. A, conglomerate, B, sandstone, or C, limestone. The answer is letter B, sandstone. Bravo! Sandstone is made of sand-sized particles and forms in many different depositional settings. Sandstones are one of the most common types of sedimentary rocks.
Okay, let's move on to number 3. It is a rock that is formed when rocks that have been buried deep inside the earth undergo changes due to the intense heat and pressure in there. Is it letter A, igneous rock, B, sedimentary rock, or C, metamorphic rock? The answer is letter C, metamorphic rock. Cool! Metamorphic rocks form from heat and pressure, changing the original or parent rock, can be either sedimentary, igneous, or even another metamorphic rock. The word metamorphic comes from Greek and means to change form. Let us now have the next number. It is a rock that is formed through the cooling and solidification of magma or lava. Is it A, igneous rock, B, sedimentary rock, or C, metamorphic rock? The answer is letter A, igneous rock. Awesome! Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava. Igneous rock is derived from the Latin word ignis, meaning fire. Okay, for the last number, what type of rock is a chalk? A, igneous rock, B, sedimentary rock, or C, metamorphic rock? And the answer is letter B, sedimentary rock. Brilliant! Chalk, a sedimentary rock, is a soft form of limestone that is not well cemented and thus it is often powdery and brittle. Okay kids, did you get a perfect score? Good job! Now, let us start our lesson. Classifications of rocks as igneous, sedimentary, and metamorphic. But before that, let us have a short activity. All you have to do is to guess the places where we can find rocks. A picture will serve as a clue for you. Also, some of the letters were given for you to easily guess the place. Are you ready, scientific kids? Okay, let's start. Rocks are naturally existing solid matter that exists in nature and are made up of combinations of one or more minerals. Where can you find rocks on Earth? Now, complete the word or name of the place by providing the missing letters. Again, complete the word or name of the place by providing the missing letters. Number 1. In the picture, there is a body of water and some stones. Another clue, the word or place starts with letter B, and the word has 5 letters. I repeat, in the picture, there is a body of water and some stones. The word or place starts with letter B, and the word has 5 letters. Okay kids, let's check your answer. The answer is beach. Brilliant! Beach is a pebbly or sandy shore, especially by the ocean, between high and low water marks. Rocks found on the beach are all smooth and rounded because they have been tumbled and scraped by the sand and waves. It is difficult to determine the origin of beach rocks because they could have been transported long distances. We can only find all 3 types of rock at the beach: igneous, sedimentary, and metamorphic. The most common beach rocks are basalt, conglomerate, granite, slate, and quartzite. But it also depends on the beach that we visit. Let us have the second one. It is the ground under the sea, or simply the ocean floor. The first word starts with letter S, and the second word starts with B. Again, it is the sound or the ground under the sea, or simply the ocean floor. And the answer is seabed. You are correct. Superb!
Basalt is the most common type of volcanic rock found on the seabed. Rocks from the seabed differ from those encountered on land due to their shape and their chemical composition. Okay, next one. It is an opening on the surface of a planet or moon that allows material warmer than its surroundings to escape from its interior. It is true which molten rock and gases trapped under the surface erupt, often forming a hill or mountain. The word starts with letter V and ends with letter O. And the answer is volcano, or surrounding area of a volcano. Very good. Even a volcano is surrounded by rocks. When lava reaches the surface of the earth through volcanoes or through great cracks, the rocks that are formed from the lava, cooling and hardening, are called extrusive igneous rocks. Some of the more common types of extrusive igneous rocks are lava rocks, cinders, pumice, obsidian, and volcanic ash and dust. Let us have the next one. It is a natural opening in the earth large enough for human exploration, or it is natural void in the ground, specifically a space large enough for a human to enter. It starts with letter C and the word has 4 letters. I repeat, it starts with letter C and the word has 4 letters. And the answer is cave. Correct. Cool. Caves often form by the weathering of rock and often extend deep underground. Such a cavity is formed in many types of rocks and by many processes. The largest and most common caves are those formed by chemical reaction between circulating groundwater and bedrock composed of limestone or dolomite. Let us have the last number. It is an elevated portion of the Earth's crust, generally with steep sides that show significant exposed bedrock. It starts with letter M. Again, it starts with letter M. And the answer is mountain. You are correct. Magnificent. Most mountains are composed primarily of sedimentary rock and metamorphic rock formed under high pressure and relatively low temperatures. Alright kids, these are some of the places where you can find rocks. Now, let us discover more about rocks. Scientists who study the earth are called geologists. Geologists study about rocks and minerals, as rocks and minerals are the best examples to understand the evolution of Earth. Also, rocks tell geologists about what happened on Earth millions of years ago. Rocks and minerals also tell about what is there at the center of the Earth. Also, rocks tell us about the possible locations of volcanoes and which places can be centers of earthquakes. Rocks are categorized into 3: igneous, sedimentary, and metamorphic. Let us learn more about them. Igneous rocks are formed through the cooling and solidification of magma or lava. There are 2 types of igneous rock: the intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. There is magma that is hot molten matter present deep inside the Earth's surface. Sometimes this molten matter cools down, hardens, and forms rocks. These rocks formed inside the Earth's surface are called intrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks are made up of large crystals because the cooling of molten matter occurs at a slow rate below the Earth's surface. It is why large crystals are formed in intrusive igneous rocks. Examples of intrusive igneous rocks are gabbro rock, pegmatite rock, diorite rock, granite rock, and peridotite rock. When the molten matter or magma comes out of the Earth's surface,
by rupturing it, it is known as lava. This lava cools down and forms rocks. And rocks formed by cooling down of lava outside the Earth's surface are called extrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks have smaller crystals and are shinier. It is because the lava outside the Earth's surface cools down quickly and forms smaller crystals that shine. Examples of extrusive igneous rocks are obsidian, pumice, rhyolite, andesite, basalt, and scoria. Extrusive igneous rocks are smaller in size because of the molten matter outside the Earth's surface cools down very quickly. Okay, kids, now that you have learned about the two types of igneous rocks, let us have a short activity. Are you ready? Great! Here is the direction. Write or type I and N or IN if the given rock is intrusive igneous rock, and write EX or X if it is extrusive igneous rock. I repeat, write or type IN or IN if the given rock is intrusive igneous rock, and write EX or X if it is extrusive igneous rock. Okay, let's start. Number 1, basalt. Number 2, rhyolite. Number 3, gabbro. Number 4, obsidian. Number 5, pegmatite. Number 6, peridotite. Number 7, granite. Number 8, pumice. Number 9, diorite. And number 10, scoria. Okay, kids, let's check your answers. The answers are, for number 1, basalt, EX or X for extrusive. Number 2, rhyolite, EX or X for extrusive. Number 3, gabbro, IN or IN for intrusive. Number 4, obsidian, EX or X for extrusive. Number 5, pegmatite, IN or IN for intrusive. Number 6, peridotite, IN or IN for intrusive. Number 7, granite, IN or IN for intrusive. And number 8, pumice, EX or X for extrusive. And number 9, diorite, IN or IN for intrusive. And number 10, scoria, the answer is EX or X for extrusive. Okay, kids, did you get everything right? Good job! Now, let us learn about the other two main kinds of rocks. Sedimentary rocks are made from sediments like particles of sand, shells, pebbles, and other rocks. Weathering causes rocks to wear out particle by particle. These particles or sediments are carried away by wind and rain to rivers, lakes, and seas, where they slowly sink down to the bottom and settle down in layers. The weight of the sediments on top squeezes the sediments in the lower layers, thus forming rocks. And these rocks are called sedimentary rocks. Sedimentary rocks are made up of layers called strata. The layer at the bottom is the oldest one, and the topmost layer is the newest one. There are 6 main types of sedimentary rocks. These are conglomerate, sandstone, limestone, shale, gypsum, and breccia. Okay, kids, let us now learn about the metamorphic rocks. Sometimes, the sedimentary rocks and igneous rocks are trapped at a great depth beneath the Earth's surface. There is very high temperature and pressure of heat, and this extreme pressure and temperature make the rocks undergo physical and chemical changes called metamorphosis. And sedimentary or igneous rocks change to metamorphic rocks. These rocks have layers and they also shine like crystals. 2 examples of metamorphic rocks are gneiss and marble.
Gneiss is a high-grade metamorphic rock, meaning that it has been subjected to higher temperatures and pressures. It is formed by the metamorphosis of granite or sedimentary rock. Gneiss displays distinct foliation representing alternating layers composed of different minerals, while marble is a metamorphic rock that forms when limestone is subjected to the heat and pressure of metamorphism. It is composed primarily of the mineral calcite and usually contains other minerals such as clay, minerals, quartz, pyrite, iron oxides, and graphite. Okay, kids, let us have our last activity to test what you have learned about our lesson for today. Are you ready? Cool. Here is the instruction. Classify the given rocks as igneous, sedimentary, or metamorphic. Write your answer on a piece of paper or type it in the comment section. Again, classify the given rocks as igneous, sedimentary, or metamorphic. Write your answer on a piece of paper or type it in the comment section. Don't forget to put number on your paper to avoid confusion. Number 1, basalt. Number 2, marble. Number 3, sandstone. 4, limestone. Number 5, granite. Number 6, gneiss. Number 7, rhyolite. Number 8, conglomerate. Number 9, obsidian. And number 10, shale. Okay, kids, let's check your answers. Here are the answers. For number 1, basalt, igneous. For number 2, marble, metamorphic. For number 3, sandstone, sedimentary. For number 4, limestone, sedimentary. For number 5, granite, igneous. For number 6, gneiss, metamorphic. For number 7, rhyolite, igneous. For number 8, conglomerate, sedimentary. Number 9, obsidian. The answer is igneous. And last number, shale. The answer is sedimentary. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 5 to 9, good job. For those who got 4 and below, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Okay, kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Examples of intrusive igneous rocks are gabbro rock, pegmatite rock, diorite rock, granite rock, and peridotite rock. While examples of extrusive igneous rocks are obsidian, pumice, rhyolite, andesite, basalt, and scoria. While the 6 main types of sedimentary rocks are conglomerate, sandstone, limestone, shale, gypsum, and breccia, while gneiss and marble are examples of metamorphic rocks. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 484. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac, Channel 26,
and Converge TV, Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a scientific day. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon na ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay!
Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26 and Converged Cable Channel 100. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Eunice Ayarsenas, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live from Herona, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Are you ready, grade 5 learners? Okay then, prepare the things that we will use during our discussion. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Please prepare your pencil or your ball pen, your paper or notebook, your learner's material, the 21st Mathletes 5. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Let's begin. Our lesson for today is about solving routine and non-routine word problems involving the area of a circle. Are you ready? Last time, Teacher Jasper discussed about the area of a circle. Here's my question. What is the formula in finding the area of a circle? Can you recall? Fantastic! Area of a circle is equal to pi times radius squared. The estimated value of pi is equal to 3.14 and r stands for radius. Now, let's have a review activity. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Solve, then select the correct answer and write on your answer sheet. If you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Are you ready? Find the area of a circle with a diameter of 8 centimeters. Use pi is equal to 3.14. A, 50.24 square centimeters. B, 52.24 square centimeters. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter A, then you are correct. Number 2. Find the area of a circle with a radius of 0.5 centimeter. Use pi is equal to 3.14. A, 0.785 square feet. B, 07.85 square feet. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now.
If you answered letter A, then you are right. Let's move on to item number 3. Find the area of a circle with a radius of 3 square units. Use pi is equal to 3.14. A. 28.26 square units. B. 28.2 square units. I will give you 10 seconds to answer. If you answered letter A, you are on the right track. Excellent performance, grade 5 learners. You really mastered your lesson with Teacher Jasper the other day. Today, we are going to discuss solving routine and non-routine problems involving the area of a circle. Before we go further with our lesson, let's discuss first what is routine and non-routine problems. When we say routine problem, it's a translation problem in which you can write an equation and there is an immediate solution. While a non-routine problem is a problem in which that requires analysis and insights into known principles of mathematics. In order to solve routine and non-routine problems, do you still remember the acronym UPSC? Step 1, U stands for understand. Under this, you have to answer the questions, what is asked in the problem? What are the given facts? What is the hidden question if there is? Step 2, P. P is for plan. Make a plan. Under this, you have to answer the questions, what strategy can you use to solve the problem? And what is the number sentence or the formula you can use to find the answer? Step 3, S. S stands for solve. This time, you will carry out the plan. Using the formula, solve the problem. This will show your solution to the problem. And finally, step 4. C for check. Check if your answer is correct. Again, always remember the acronym UPSC. Understand, plan, solve, and check. Now, let's have our first example on routine problem. The bottom of a circular swimming pool with a diameter of 30 feet is made up of green tiles. How many square feet is that? How are we going to solve this problem? Yes, you are right. We are going to use the 4-step plan. Step 1, understand. What is asked in the problem? Fantastic! The number of square feet. The next question will be, what are the given facts? We should know the given facts. The given facts in this problem is 30 feet the diameter of the circular swimming pool. Alright, we already understand the problem. Let's proceed to the next step. Step number 2. We are going to make a plan. Under this, you have to answer the questions. What strategy can you use to solve the problem? In this problem, we are going to solve for the area of a circular swimming pool. Do you know the formula in finding the area of a circle? Then think, what is the formula in finding the area of a circle? Can you tell? Yes, correct. The formula in finding the area of a circle is equal to pi times radius squared. The estimated value of pi is equal to 3.14 and r stands for radius. Alright, we have already a plan. The next step is to carry out the plan then solve. We are going to use the formula A is equal to pi times radius squared. What is the estimated value of pi? Yes, correct. The estimated value of pi is 3.14.
What is the radius of the circular swimming pool if the diameter is 30 feet? If you answered 15 feet, you are correct. Since the diameter is equal to radius or divide the diameter by 2, then we are going to raise 15 to the power of 2. So let's solve. Bring down 3.14. Multiply by 15 feet to the power of 2, or 15 feet times 15 feet is equal to 225 square feet. The product of 225 square feet and 3.14 is 706.5 square feet. Therefore, the bottom of a circular swimming pool is 706.5 square feet. We already solved the problem. The next step is check. Go back to your computation. Check if the given dimension is properly substituted to the formula. Area of a circle is equal to pi times radius squared. Radius is equal to 3.14. Radius is equal to 15 feet. Check also the flow of the computation. 3.14 times 15 feet times 15 feet. 3.14 times 225 square feet. The area of a circular swimming pool is 706.5 square feet. Can you follow, kids? Great! Let's move on to example number 2, non-routine problem. Cassie draws a circle inside a square piece of paper whose area is 100 square centimeters. She makes sure that the circle touches each side of the square. What is the area of the circle? How are we going to solve the problem? Let's follow the steps in solving word problem in order to solve the problem. Step 1, understand. What is asked in the problem? You are right. It is asking for the area of a circle. The next question will be, what are the given facts? If you answered area of a square is 100 square centimeters, fantastic. What is the hidden question if there is any? Yes, there is. Then what is the hidden question? Excellent. The hidden question is the square root of the area of a square. Let's move on to step number 2. Make a plan. What strategy can you use to solve the problem? We will use an illustration to analyze the problem. It is said that Cassie draws a circle inside a piece of paper, and it is asking for the area of a circle. What is the formula in finding the area of a circle? Good job! A is equal to pi times radius squared. So we need the radius in order for us to get the area of a circle. But the only given is the area of a square, which is 100 square centimeters. It is said in the problem that the circle touches each side of the square, as you can see in the illustration. This means that the side of the square is equal to the diameter of the circle. As we all know that the diameter is 2 times radius, or radius is 1/2 diameter. Can you still follow, kids? Okay then, let's continue. First, we are going to find the side of the square given the area of a square 100 square centimeters. In finding the side of the square, we will use the formula side is equal to square root of A. Since the area of the square is side times side, getting the square root means getting the factor that is a perfect square, or a number that when multiplied by itself equals the area of the square. For example, what is the square root of 25? So what is the number that if we are going to multiply by itself, the product is 25? Yes, you are right.
The square root of 25 is 5 because 5 times 5 is 25. Going back to our problem, the area of a square is 100 square centimeters. What number do we need to multiply by itself to get 100 as the product? 10 is the number. Therefore, 10 centimeters is the square root of 100 square centimeters. Because 10 centimeters times 10 centimeters is equal to 100 square centimeters. Therefore, the side of the square is 10 centimeters. We already know that the side of the square is 10 centimeters. Therefore, that the diameter of the circle is 10 centimeters. Now, we can solve the area of the circle. Using the formula A is equal to pi times radius squared. So what is the radius of the circle if the diameter is 10 centimeters? Yes, you are right. The radius of the circle is 5 centimeters. Since the diameter is 10 divided by 2 is equal to 5 centimeters. Let's substitute the given in the formula. Pi is equal to 3.14. Multiply by 5 centimeters the radius. Then we will raise 5 to the power of 2. Area is equal to 3.14 times 5 to the power of 2. Area is equal to 3.14 times 5 centimeters times 5 centimeters. Area is equal to 3.14 times 25 square centimeters. Therefore, the area of the circle is 75.5 square centimeters. Step 4, check. Go back to your computation. Check if the given dimension is properly substituted to the formula. Area of a circle is equal to pi times radius squared. Pi is equal to 3.14. Radius is equal to 5 centimeters. Check also the flow of the computation. A is equal to 3.14 times 5 centimeters times 5 centimeters. A is equal to 3.14 times 25 square centimeters. The area of a circle is 78.5 square centimeters. How are you getting along, kids? I hope you can follow the steps in solving word problem. Let's proceed on example number 3. Let's read the word problem together. The diameter of the tambourine is 12 inches. Find the area of its surface. Use pi is equal to 3.14. Step 1. Understand. What is asked in the problem? That's right. The answer is the area of the surface. Next question will be, what are the given facts? 12 inches is the diameter of the tambourine. Step number 2. Make a plan. Under this, you have to answer the questions, what strategy can you use to solve the problem? In this problem, we are going to solve for the area of a surface. What formula are we going to use? You are right. We will use the formula of the area of a circle. Area of a circle is equal to pi times radius squared. The estimated value of pi is equal to 3.14 and r stands for radius. We discovered that in solving for the area of a certain circle, we need to find out the measure of its radius. But since in the particular problem, we are given the diameter, we only have to divide 12 by 2. So 12 divided by 2 is equal to 6. We are now ready to proceed to step number 3. Step 3, solve. Now, substituting the value to the formula. Area is equal to pi times radius squared. Area is equal to 3.14 times 6 to the second power. Area is equal to 3.14 times 36 square inches. Area
is equal to 113.04 square inches. Therefore, the surface of the tambourine has an area of 113.04 square inches. Step 4, go back to your computation. Check if the given dimension is properly substituted to the formula. Area of a circle is equal to pi times radius squared. Pi is equal to 3.14, radius is equal to 6 inches. Check also the flow of the computation. A is equal to 3.14 times 6 inches times 6 inches. A is equal to 3.14 times 36 square inches. 113.04 square inches is the area of its surface. You have learned on how to solve routine and non-routine problems involving the area of a circle. To our grade 5 pupils, I admire you for being a good listeners. Now, let's have a recap. What are the steps in solving word problems? What is the acronym? Yes, UPSC. Understand, plan, solve, and check. Again, here are the steps. Step 1, understand. What is asked in the problem? What are the given facts? And what are the hidden questions if there are any? Step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? What is the formula? Next is step 3. Solve. Carry out the plan. Using formula, solve the problem. And finally, step 4. Check your answer if correct. Now, it's time to do the activities. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Solve, then select the correct answer. Write it on your answer sheet if you are listening to radio. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Are you ready? Solve the problems. Use pi is equal to 3.14. Problem number 1. A circular pond has a radius of 2 meters. Work out for the area of the pond. A, 12.56 square meters. B, 12.58 square meters. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter A, then you are correct. Problem number 2. Roy digs a 14 meters wide circular in his garden. What is the area of his hole? A, 153.86 square meters. B, 153.87 square meters. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter A, then you are correct. Problem number 3. A tin of beans has a radius of 3.5 centimeters. What is the area of the top of the tin? A, 38.465 square centimeters. B, 38.565 square centimeters. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up.
If you answered letter A, then you are correct. Brilliant performance, grade 5 learners. You really mastered your lesson. Congratulations, kids! You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Eunice Ayarsenas, your Mathematics 5 Anchor teacher. Until next time, bye! Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26.
Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Ginang Maria Katrina T. Manaloto, ang inyong teacher broadcaster, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria para sa asignaturang Filipino ng ikalimang baitang. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's module, activity sheet, papel, o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti at handa na. Siguruhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay mga bata! Upang matiyak natin na kayo ay may natutuhan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahahalagang detalye na ating napag-usapan. Noong nakaraang araw, natalakay natin ang tungkol sa pag-uulat tungkol sa napanood. Napag-aralan natin na ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaaring gawing pasalita o pasulat. Ito ay bunga ng masusing pagsusuri at maingat na pagmamasid sa mga bagay-bagay sa paligid na ating nakikita o napapanood. Natatandaan pa ba ninyo ang mga gabay sa pag-uulat? Mahusay mga bata! Maaring gawing gabay sa pag-uulat ang sumusunod na tanong. Una, tungkol saan ang iyong napanood? Pangalawa, naibigan o nasiyahan ka ba sa panonood? Pangatlo, anong mensahe o ideya ang nais iparating ng iyong napanood? Pang-apat, may natutuhan ka ba sa iyong napanood? Ano-ano ito? At pang-lima, mairerekomenda mo ba itong panoorin ng iba? Pangatwiranan ang iyong tugon. Ako ay natutuwa at natatandaan niyo pa ang inyong nakaraang aralin. Mukhang handa na kayo sa araw na ito.
Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Most Essential Learning Competency na nakasusuri ng mga tauhan o tagpuan sa napanood na maikling pelikula. Halina't simulan na natin. Mga bata, tignan ang larawan. Ginagawa rin ba ng iyong pamilya ang sama-samang panunood ng pelikula o mga palabas sa telebisyon? Kung oo ang iyong sagot, mainam dahil nagiging mas masaya at nakagagalak ang panunood kung kasama natin ang buong pamilya. Gaano na karami ang pelikulang iyong napanood? Natatandaan mo pa ba ang mga tauhan at ang papel na kanilang ginagampanan sa bawat pelikulang iyong napanood? Mga bata, familiar ba kayo sa pelikulang The Amazing Private Benjamin? Mayroon ba sa inyo ang nakapanood na ng pelikulang ito? Kung oo, mahusay. Inaasahan kong masasagot ninyo ang mga katanungan ko tungkol sa pelikulang ito. At para sa mga hindi pa nakapanood nito, ang pelikulang The Amazing Private Benjamin ay pinagbidahan ng kilalang komedyanteng si Vice Ganda. Si Vice Ganda ay gumanap bilang si Benji Santos VIII. Sa kanyang pagganap ay mainam na ipinakita kung paano niya nilabanan ang diskriminasyon at panghuhusga ng ibang tao at maging ng kanyang sariling angkan. Kasama din sa mga pangunahing tauhan ang artistang si Jimmy Santos na gumanap bilang si Bino Santos VII. Siya ang gumanap bilang ama ni Benji Santos o ni Vice Ganda sa pelikula. Isa siyang ehemplo ng mabuti at mapagmahal na ama sapagkat bagkus sa kasarian ng kanyang anak at ikinahiya ito ng kanyang angkan, buong puso pa rin niyang tinanggap ang kanyang anak. Isa rin sa mga pangunahing tauhan sa pelikula ang artistang si Eddie Garcia na gumanap bilang Minister Marshal Benjamin Ben Santos VI. Siya ang gumanap bilang lolo ng pangunahing tauhan na si Benjamin. Kabilang din sa pangunahing tauhan si Derek Ramsey bilang si Brandon Estolas. Siya ay gumanap naman bilang ang taong napupusuan ng bidang si Benji. Ang pelikulang The Amazing Private Benjamin ay tungkol sa isang pamilya na may tradisyong magsilbi sa bayan bilang alagad ng batas o militar, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya magagampanan ito dahil siya ay isang bakla. Maluwag na tinanggap siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi ang kanyang lolo na general ng military. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ay nakidnap ng isang armadong grupo ang kanyang lolo na nagdeklara ang militanteng grupong ito ng isang pag-aalsa laban sa pamahalaan. Sagot sa suliraning ito, nanawagan ang pamahalaan sa lahat ng lalaki sa bansa na sumama upang labanan ang militanteng grupo. At bilang pamilya ng mga sundalo, inaasahang ang pamilya ni Benji ay sasali sa labanan, ngunit nag-alala si Benji dahil sa may sakit ang kanyang ama. Upang di mapahamak, napilitan si Benji na sumali sa laban. Yan ang istorya ng pelikulang The Amazing Private Benjamin. Naunawaan ba ninyo mga bata? Magaling! Bahagi na ng ating buhay ang panunood ng palabas sa TV o pelikula. Madalas sa ating panonood ay naiuugnay natin ito sa ating karanasan o kaya ay naisusulat natin ang mga pangyayari ito. May palabas o pelikula na malungkot, masaya,
nakakatakot, pantaserye at may hango sa tunay na buhay na minsan ay nasasabi natin na ang mga eksena o kaganapan ay halos kapareha ng mga pangyayari sa iyong buhay. Minsan, tumatatak sa atin ang isang pelikula dahil sa mga tauhang gumaganap dito. Hindi mo makalimutan ang mga tauhan at mga eksenang napanood, kaya naman, puro papuri ang ipinupukol mong salita sa tuwing may magtatanong sa iyo tungkol sa pelikula. Mga bata, paano nga ba sinusuri ang tauhan at tagpuan sa isang pelikula? Ang mga tauhan ay isa sa mga elemento na dapat isaalang-alang sa panunood ng pelikula. Ang mga tauhan ay ang mga karakter na nagbibigay buhay sa isang pelikula. Kasama dito ang bida, kontrabida at mga suportang tauhan. Dahil dito, nangangailangan ng masusing pagsusuri ang pagkilala sa mga tauhan ng pelikula. Ang pagganap ng isang artista o tauhan ay kinakailangang may kaugnayan sa papel na kanyang ginagampanan. Ang bida ang pangunahing tauhan, sa kanya umiikot ang kwento. Ang kontrabida naman ang hadlang sa mga layunin ng pangunahing tauhan. Ang katangian ng isang tauhan ay may ilalarawan ayon sa kanyang kilos, iniisip, at pananalita sa pelikula. Samantala, maituturing na bilugang tauhan kung ang isang tauhan ay nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang katangian o ugali sa pelikula. Maituturing naman na lapad o flat ang tauhan kung walang naging pagbabago sa kanyang pag-uugali o katangian. Samantala, mga bata, ang tagpuan naman ay tumutukoy sa lugar kung saan at kailan naganap ang mga pangyayari sa kwento o pelikula o palabas. Tandaan na sa pagsusuri ng mga tauhan ng anumang uri ng pelikula, maikli man o ganap ang haba, mayroon tayong dapat na isaalang-alang tulad ng sumusunod. Una, kaangkupan ng tauhan sa papel na ginagampanan. Ito ay kung malinaw ba ang pagganap ng mga tauhan o artista sa maikling pelikula. Pangalawa, pagiging makatotohanan sa pagganap sa mga kilos o reaksyon. Ito naman ay kung makatotohanan ba ang kanilang pagganap sa kanilang mga papel. Angkop ba ang mga kilos at galaw ng mga tauhan o artista sa pelikula? Pangatlo, pagsasabi ng maayos at maliwanag sa dialogo. Ito naman ay kung naiintindihan ba ng mabuti ang sinasabi ng mga tauhan. At panghuli, kaangkupan ng pisikal na anyo sa papel na ginagampanan. Ngayon, mga bata, alamin natin kung ito ay inyong naunawaan sa pamamagitan ng isang gawain. Para sa unang gawain, tukuyin kung ano ang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang isagot sa inyong papel o i-comment sa FB comment box. Una, mga karakter na nagbibigay buhay sa isang pelikula. Pangalawa, sa kanya umiikot ang kwento. Pangatlo, ang hadlang sa mga layunin ng pangunahing tauhan. Pang-apat, maituturing na patlang ang isang tauhan kung nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang katangian o ugali sa pelikula. At panglima, maituturing naman na patlang ang isang tauhan kung walang nagiging pagbabago sa kanyang pag-uugali o katangian.
Mga bata, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutin ang mga tanong para sa gawain 1. Alamin natin kung nakuha ninyo ang tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tauhan, magaling. Pangalawa, ang tamang sagot ay tumpak, bida. Pangatlo, ang tamang sagot ay kontrabida, magaling. Pang-apat, ang tamang sagot ay bilugang tauhan. At pang-5, ang tamang sagot ay lapad o flat. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa inyong husay na ipinakita. Halina sa ating susunod na gawain. Para sa gawain 2, iguhit sa inyong papel o i-comment sa FB comment box ang masayang mukha kung tama ang isinasaad sa pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali. Una, sa pagsusuri ng tauhan sa isang pelikula, nararapat na angkop ang papel na ginagampanan ng bawat artista o tauhan. Ang tamang sagot ay magaling, masayang mukha. Pangalawa, sa pagsusuri ng tauhan, kilalanin lamang kung sino ang bida. Ang tamang sagot ay mahusay mga bata, malungkot na mukha. Pangatlo, sa pagsusuri ng tauhan, mahalaga din ang kaangkupan ng pisikal na anyo sa papel na ginagampanan. Ang tamang sagot ay tumpak, masayang mukha. Pang-apat, ang mga katangian ng isang tauhan ay mailalarawan ayon sa kanyang itsura. Ang tamang sagot ay mahusay, malungkot na mukha. At pang-5, sa pagsusuri ng tauhan, mahalaga ding suriin kung angkop ba ang mga kilos at galaw ng mga tauhan o artista sa pelikula. Magaling mga bata, masayang mukha. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa inyong husay na ipinakita. Tandaan, sa pagsusuri ng mga tauhan ng anumang uri ng pelikula, maikli man o ganap ang haba, mayroon tayong dapat na isaalang-alang tulad ng sumusunod. Una, kaangkupan ng tauhan sa papel na ginagampanan. Pangalawa, pagiging makatotohanan sa pagganap sa mga kilos o reaksyon. Pangatlo, pagsasabi ng maayos at maliwanag sa dialogo. At panghuli, kaangkupan ng pisikal na anyo sa papel na ginagampanan. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Ginang Maria Katrina T. Manaloto, ang inyong guro sa Filipino ng ika-5 baitang. Hanggang sa muli, paalam!
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto